Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Are you ready or excited for the Word of God? So dapat lagi tayong excited daw no? So para we can receive, matanggap natin yung dapat nating matanggap. Okay, so the message na atin pong tutunguhin o tatalakayin. Ano ba itong aking na to? Ang bilis na mawawala. Ayoko na ng technology. Ayaw na. Okay, let's all stand. Let us pray. Father God, we thank you for this morning. Thank you for the opportunity na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God, to worship you, to glorify you, to adore you, to thank you, Panginoon, for the whole week na nagdaan sa aming mga buhay, that we are still alive, strong, and in good health, Panginoon. Salamat na patuloy nga, O Diyos, na maluwalhati ka sa aming mga buhay sa pamamagitan ng patnubay ng iyong banal na Espiritu at sa aming paglago sa iyong mga salita na hindi lamang namin nadidinig, kundi aming nababasa at napag-aaralan. Kaya nga sa umagang ito, Panginoon, minsan pa, mangusap ka sa amin, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa pamamagitan ng iyong salita na aming pakikinggan sa umagang ito. At ito ay magdala sa bawat isa sa amin upang gawin ang iyong banal na kalooban sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at sa ikatutupad ng layunin mo, bakit kami nananatiling buhay sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong gawa sa bawat isa at salamat din, Panginoon, sa resulta at bunga ng mensaheng ito sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. We can sit down. Okay. Okay. So, the title ng ating pong message this morning is about minsan pagkakataon. So, sa ating buhay, kahit naman sa Bible, sabi nga sa Hebrews chapter 9 verse 29 ba yun? Tingnan nga kung tama, baka mali yung quote ko. Okay, sabi doon, it is appointed to a man once. So, minsan, okay, to die, and after it is judgment. So, sa ating po mga buhay, maraming mga minsan lang na pagkakataon na ipinagkakaloob, And all of that ay, sabi nga, ay napakahalaga na ingatan po natin tulad sa ating pong buhay. So every one of us, talagang hindi natin pinababayaan yung buhay na ito. Amen. So we want to live long life. So sino ba ang gustong mabuhay ng mahabang buhay dito? So meron nagpe-pray ng 100 years old, 90, 80, So thank God, pwede pong mangyari yan, wala namang imposible sa Diyos. But sabi nga, it's all about us then, So what we will do, ano yung gagawin natin sa buhay na ito? Hindi naman po ito chismis, pero I have just read na isa sa batikang artista na kilala nating lahat ay namatay na, Hindi ko ito binabalita o binabanggit dahil gusto ko lang magkwento, Nakita ko yung edad niya, she is only 59 years old. Napakabata para sa kanya ang mamatay because she has everything. Fame, mula po sa pagkabata, sasabihin na natin na hindi lang silver spoon ang kanilang ginagamit, but golden spoon. Ibig sabihin, mula sa pagkabata, pagkasilang pa lang nila, they are wealthy already. They are rich. And then hanggang sumikat nga siya, at alam naman natin din na naniniwala ako na naging mayaman din siya on her own. Pero tingnan po natin, money, fame, and everything in this world cannot guarantee kung gaano tayo katagal mabubuhay. So kaya napakahalaga na makita natin, this life is just a minsang pagkakataong
binibigay ng Diyos sa atin. Okay, so the Lord Jesus Christ, pag binasa po ninyo yung gospel, what is the gospel? Matthew, Mark, Luke, and John, lagi po siyang gumagamit ng mga istorya. He uses stories o parable para po i-convey o ibahagi yung message na gusto niyang iparating sa kanyang mga tagapakinig. Okay. And one of the story natin pong titingnan is in Matthew chapter 25, verse 14 to 46. I will not read the verses, para makatipid tayo ng oras. But along the way, titingnan po natin yung mga verses. So, sa mismong pagkakataon, let's move on the next slide. And sabi po dyan, verse 14, again, the kingdom of God can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last. Okay, dividing it in proportion to their abilities, he then left on his trip. Okay, so 3 things we need to learn from this story para makita natin at huwag masayang ang minsang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, iisa lang ang buhay. Amen? Iisa lang ang buhay. We can ask for extension, like si King Hezekiah. Sabi ng Panginoon kay Isaiah, sabihin mo kay Hezekiah, mamamatay na siya. But Hezekiah prayed and asked God for extension of his life. And God added another 15 years. So, bakit po niya nagawa yon? So, sige, pag naalala ko, sabihin ko sa inyo. Okay, so there are 3 things we need to learn from this story. 3 bagay po ang gusto kong ibahagi sa atin. Number 1 is, sabi po diyan, they have the same calling. So, kung titingnan po natin yung verse 14, sabi po dito, tinawag sila ng Panginoon. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. So, sabi po dito, sama-sama po silang tinawag. They were all called by their master. Okay? So, makita po natin, gusto ko pong bigyan ng emphasis dito sa unang point natin na kailangan nating matutunan na ang pagtawag ng Diyos o ang tinatawag ng Diyos o pinapakita ng Panginoon sa atin dito, nung tinawag niya yung mga servants niya, He called them together. Sabihin niya nga po, together. So, ibig sabihin, every servants na meron po siya, tinawag niya. Kaya lang, in this story, 3 lang po yung kanyang binigyan ng emphasis. And then, let's move on. Dito po sa next slide na, what is in the relationships between the Lord and His servants? So makita po natin dito, what is the in between, o ano ang namamagitan na relasyon sa kanyang mga servants. So when He called His servants, ando doon po yung trust na tinatawag. So if we will go back again, doon po sa verse 15, sabi diyan, sa bandang huli, He called together His servants and entrusted His money to them while He was gone. Entrusted. Tingnan po ninyo, no? So, ibig sabihin, maliwanag po dito na hindi lang niya tinatawag ang kanyang mga lingkod kung hindi pinagtitiwalaan. So, kung ilalagay ko, i-rephrase ko ito, kaya tinatawag ng Diyos yung kanyang mga lingkod because He trusted them. So anong lesson? Paano natin ito ilalapat sa ating mga buhay? Alam niyo po, you are here not because of somebody else who invited you or share with you the Word of God. Kaya ka nakaupo dyan because God called you. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Are you happy with that? Masaya ba kayo?
na kayo tinawag ng Diyos. And the thing, ito po yung maganda, no? We are not just called. But like these servants, God is entrusting us, or God trusts us. So tingnan po ninyo to, no? Pagka inisip-isip natin, there are many people outside. Di ba? There are many people na pwede natin sabihin, why not them? Why me? Hello? Hello? Lalo na pagka tayo dumadaanan ng mga pagsubok, lalo na pag tayo tinutokso, at kung minsan nga ay talagang ayaw na lang natin kumibo eh. Hello? But one thing I would like to emphasize dito po sa first thing to learn natin is you are called by God because He trusted you. Amen? So, kaya, ano po ang magandang makita natin dito? Anong dapat maging result sa atin ito? We must have confidence. Hello? Siguro tayo, pag pinatawag tayo ni President Marcos o ni BBM, sa Malacanang, what do you feel? Anong mararamdaman mo? You are privileged, ano pa? Proud. Yeah? So, magtataka ka. Nagpanipuan lang ako. Hello? Minugwari. Hello? Ba't ako pinapatawag ni BBM? And then, pagharap mo sa kanya, sabi niya, eto, gawin mo to. Hindi ka mabibigla? Hindi ka magtatanong? Hello? So, sigurado mag-iisip ka eh. Magtatanong ka. Bakit ikaw? Paano niyang nalaman na ikaw ay ikaw? Tapos pagtitiwalaan ka niya ng isang gawain. Hello? Pagka sinabi mo, there are more qualified than you. Merong mas karapat dapat sa iyo. How much more sa ating Diyos na buhay? So He knows us from the beginning to the end. Ang sabi nga ng Bible, before the creation of the world. Amen? Universe pa lang, or sabihin na natin, abode of God pa lang, wala pa yung Milky Way, wala pa yung galaxy, lalo nang wala pa yung Earth. Before the foundation of the world, sabi ng Bible, I knew you. Sabihin mo sa katabi mo, bago pa likhain ng Diyos ang sanlibutan ito, kilala ka na niya. Amen? Every one of us, He knows our beginning and He knows our end. Amen? Kaya napakahalaga maintindihan natin the importance yung pagkatawag ng Diyos. Amen? Hindi ka basta pinapunta dito para lang ma-born again, para umupo lang dito, para makinig lang ng sermon, para kumanta. No! There is more than that. Meron pang higit doon. At ano yung higit doon? Ang sabi nga sa verse 15, the trust. Amen? Lalo na po sa panahon ngayon, the word trust, parang nabubura na sa dictionary. Di ba? Hello? It happens in every relationship, in maging marriage man yan, maging business partner man yan, and even in the church, it happened na yung trust nasisira. But tingnan po ninyo the risk na binibigay ng Lord sa atin. Alam niya na ang tao'y marupok. Di ba? Hindi lang po kanta yan, but that is the truth. Madaling makalimot. Pero still, the Lord called us and trusted us.
Not just trusted, but He entrusted to us something. In the parable, ang sabi, He entrusted His money. Ngayon po, ang hirap mag-entrust ng pera, di ba? Hello? Sinong gusto magtiwala ng pera sa akin? Hello, yung kayamanan nyo, bigyan nyo sa akin. Baka sabihin nyo, ano ka, pastor? Nangangarap? Hello? Ang hirap po magpakawala ng pera ngayon dahil bakit? Ang daming scammers. Kagabi po, supposed to be we have Bible study with my siblings. 3 lang kami na nag-join sa aming video chat. And then later on, nag-chat yung isang kapatid ko. Kuya, sabi niya, pasensya na. Kausap ko yung aking kaibigan. Kasi na-scam ako. 3 times ako na-scam ng tigto 2,000. Nalungkot ko. Hello? Di ba? 3 times pa. Sometimes trust betrays us. Di ba? Hello? Nagtiwala ka pero tinraidor ka. There are times na ganyan, ano? Pero tingnan po natin dito, no? Ito po yung maganda sa Panginoon eh. Sino ka man, ano ka man nung nakaraan, He called you, entrusted you, and He is entrusting something to you. Okay. Di ba napakaganda nun? So kaya nga po, yung calling ng Panginoon is not enough. Okay. Not just He trusted us and entrust to us something, but the second thing that we need to learn is this. They have given the same purpose. The reason why God is calling us or called us, kasi He has a purpose. Hello? Halimbawa, sinabi ko kay Brother Junior, halika dito. O tinatawag siya, halimbawa, dito. So nagpunta naman siya dito, ano yung pastor? Wala lang. Diba? Ano magiging feeling mo? Pampira, tinawag-tawag ako dito, tapos wala lang. Diba? So, ganyan po ang Diyos natin. When He called us and entrusted to us something, it is for a purpose. May layunin. Amen. At yung layunin na yun ay dapat, tinatawag natin, minsan pagkakataon na binibigay sa atin. There could be no other chance. Amen. Why? Kasi pwedeng tayong natigok na. Tingnan nyo ang igsi ng buhay ngayon. So, kahit wala tayong relasyon, dahil kilala natin, nakakapanghinayang. Isang magaling na artista, lalo na sa kontrabida, ang nawala. Kumbaga sa asset yan ng industry. Asset yan ng Pilipinas. Tapos, ganun lang, at that age only. Amen. Samantalang yung mga magulang niya, buhay pa hanggang ngayon. Okay, baka mapunta tayo kay Cherry Hill. Naninibago tuloy ako dito sa ginagamit ko. Okay. Tuloy natin. Again, let's go back to verse 15. So tingnan po natin, what is the purpose? So verse 15, He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last. And then ito, in-emphasize ko yung kulay, dividing it in proportion to their abilities, He then left. Okay? He then left on His trip. Okay. So makita po natin dito, sabihin natin,
Bakit iba't iba? Merong 5, merong 2, merong 1. Ba't hindi pare-parehas? So it explains po doon sa kulay yellow na words. Dividing it in proportion to their abilities. Yes, God called us, God trusts us, because God has a purpose sa ating mga buhay. And God's purpose is depend on our abilities. Amen. Kaya hindi mo pwede sabihin, mas magaling siya sa akin. Meron ka na wala siya. Maybe by comparing yourself to another, sabihin mo, mas magaling siya. Pero, yung meron siya na wala ka, ay meron ka naman na wala siya. Amen. Amen. Kaya kung titingnan po natin, complementarian eh. Anong meron siya na wala ka, pero meron ka na wala siya, pag pinagsama yan, kompleto. That's why, pansinin po ninyo, God is calling us and putting us in one place. Because we have different abilities na ipinagkaloob ng Panginoon, when we will share together, contribute together, be united together, something is going to happen. Something is going to happen. Kumbaga sa there will be explosion. Alam niyo yung mga bomba na ginagamit nila, yung mga suicide bomber at saka yung nambobomba ng different ingredients po yan. Sometimes, yung iba, fertilizer lang pala. Hello? Fertilizer, pataba! Pastor siya, Shane, makinig ka, Pastor. Okay. Nakuha po ba natin? Sasabihin natin, pataba, para sa halaman lang yan eh. Para sa pananim. Pero, bakit siya may power? To kill people. Hello? Manira ng mga properties. So, nagagamit yung purpose ng pataba in a wrong way. Hello? So, dito po, anong gusto ko makita natin? God called us, God trusts us, and entrust to us something according to our abilities because He has a clear purpose sa ating mga buhay. Okay? And we should take the opportunity kasi minsan lang. Bakit in-emphasize ko yung minsan lang? We don't know how long we will live. Di ba? Hindi ko naman po pinapanalangin at huwag mangyari kasi ang panalangin ko, walang mamatay sa atin, most especially this year. And then another prayer na naman next year. Why? Because God put you here and then later on, without fulfilling your purpose, tigo ka na. Nakukuha po ba natin? Okay. So tuloy po natin. Tagal ko kasi hindi nahawakan to kaya... Okay, so what is that purpose? Next slide, sabi dyan, their purpose and our purpose is to multiply. What are we going to multiply? The abilities that we have. Dito po sa story, the money that God the master entrusted to his servants. So, kaya dito po makita natin, the reason why you are here is for you to know your purpose. Ako po lagi kong nadidinig sa sinasabi ng mga kaibigan ko and everyone who knows me, sabi niya, you're still alive because you have not finished your purpose. So I have to accept that. Amen? Kasi bakit?
Mamaya ko na lang sagutin yun. Yeah? So, makita po natin dito, sabi po ng isang pastor, and that is Pastor Cesar Castellano. Sabi niya, you are immortal. Pag sinabi nating immortal, walang kamatayan. Until, may kasunod, you have finished your purpose. Magkasakit ka man dyan, mabundol ka man dyan, ano man ang mangyari sa iyo, you will not die. Why? Because you have not finished your purpose. Ako po dumating sa punto ng buhay ko, I want to die. Pero hindi ako mamatay-matay. Bakit? Because it is very clear, I have not finished my purpose. Kasi kailangan po, bilang pastor, madala ko po kayo sa katuparan ng layunin ng pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Amen? What we can do here is tell you, teach you, train you, let you understand that you have a purpose. Pero, taking the opportunity, sabi nga it is our choice. Okay? So, let's continue. So, ang purpose po nila is to multiply. Let's go to verse 16 and 17. Ang sabi po dyan, the servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earn 5 more. Okay? And then verse 17, the servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. And 18, but, sabi nga po natin, but, the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. So makikita po natin dito, yung dalawa, they knew their purpose. Halika kayo dito. Ito, pera. Alis ako eh. So kaya po makita natin dito, anong ginawa nung una? Ang sabi, began to invest. He used the money. Hello? He used the money for the purpose of the money. Amen. Ulitin ko, he used the money for the purpose of the money. So one important purpose of the money is investment. Kaya marami pong nagtuturo ngayon about investment. If you want to retire at the age of 40, sa panahon po natin ngayon, yung mga bata pa, invest. Ano ho? Sabi nga ngayon po very open, ang teaching ngayon, do not rely on your 15-30 salary. Hello? Pero sabi niya, Pastor, na-scam na ako eh. Ako din po, maraming beses. Sa mga investment na yan. Kaya, ibig sabihin, we still try. E di maging maingat na lang tayo. But there is nothing wrong about investment. But dito makita natin, another, ginamit po, hindi invest eh. Went to work. Why? Kasi gusto ko yung ibalik doon sa according to their abilities binigay sa kanila. Eh yung isa, businessman. Eh, invest niya yung pera niya. Hello? Pero makita po natin dito, malingat lang ako, nag-close naman itong aking ano. Okay. So makita po natin dito, ito po yung problema. The other one, hindi po niya sinamantala yung minsang pagkakataon. Sabi po dito, but the servant who received the 1 bag of silver dug a hole. Ibinaon lang niya sa lupa yung pera. So in other words, hindi niya ginamit. Hindi niya ininvest. Okay? So
But makita po natin, why it is important na gamitin yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay, ang sabi po dito sa verse 29, to those who use well what they have given. Ano daw? Anong sabi? Use well. Hindi po sinabing, those who use. Hindi lang ginamit, but use well what they are given. Alam niyo ba that we are given life? Pero saan natin gagamitin itong buhay na to? Hello? In the past, before God called us, anong buhay natin? A wasting life. Di ba? A wasting life. Bagamat nakwento ko na po ito, pero gusto ko lang po makita ninyo how I wasted my life before. Pero salamat sa Diyos, tinawag niya agad ako at my early stage. I started my vices when I was 14 years old. But thank God called me when I was 19 years old. Hello? The vices that I have, talagang meron po ako, ano? Kaya pagdating ko ng 18 years old, tumador na po ako manginginom. Hello? Hello? May kasama pa pong marijuana yan. At kung manigarilyo po ako, kulang yung isang pakete sa akin sa maghapon. Hello? Buti na lang naiwasan ko po yung drugs. But ganun pa man, those years, from 14 years old to, kasi nung 19 years old ako, bandang October na no? I wasted my life. I did not choose my life well for the purpose of God. But thanks be to God, He called me at that early stage that up to now, from 19 years old up to now I am 60, God is using my life. Bagamat hindi natin napapanatili lahat dito because there are so many reasons. Bukod sa palipat-lipat tayo, yung mga calamity and all in all, I don't want to justify. But many of those whose life ay naging bahagi po ko, okay, nailapit ko sila sa Panginoon, many of them become pastors also. Hello? They are now being used by the Lord well sa kanilang mga buhay. Hello? Alam niyo po, there will be many struggles, many challenges, and one of that na challenges na masasabi po natin so that we can fulfill our purpose for the glory of God, yung ma-sideways tayo. Ano ba yung nagsa-sideways sa atin? Most of the time, our family and our finances. Hello? Hello? Why? Because the lure of this world, yung pang-akit ng mundong ito. Hello? Kasi pag nakita mo na, ang ganda ng buhay nila. Wala pong exempted sa atin dyan. Dumarating po ako sa ganyang punto. Lord, more than 30 years na ako na naglilingkod sa iyo. Ni bahay, wala kami. Samantalang itong mga batang ito, mga batang pastor, gaganda ng sasakyan, ganda ng bahay. 10 years pa lang sila na naglilingkod, yung iba wala pa. Hello? Kaya po kung minsan nakaka-attract. And actually, honestly speaking, I was attracted to refocus my life. I know, instead of fulfilling the purpose of God for my life, I go to business. Pero one thing God allow, I was scammed. Na-scam po ako. At first, it's okay, but later on, it is a scam. Hello? Walang masama na alalahanin natin, ayusin natin yung ating finances, yung ating pamilya.
Katungkulan natin yan, lalo na tayo mga magulang. But, ibig sabihin, yung ma-sideways ka, you are out of focus already. Can we fulfill God's purpose sa ating buhay and at the same time, receiving kung ano yung dapat natin tanggapin or increasing kung ano yung meron tayo. Alam niyo po, sabi ko nga, sa panahon po natin, mapapalad ang mga batang, o kayo, mapapalad kayo ngayon. Why? Kasi kahit saan pwede na kayong kumuha ng trabaho. Nung panahon namin, ang hirap na ng mga requirements, janitor lang, hindi ka makapasok. Hello? Nandiyan ba kayo? In my time, talaga po ang hirap. Pero ngayon, you can apply everywhere. Pinag-aralan ka at wala, pwede kang magkaroon ng trabaho. Hello? So are you seeing these things? May natututunan po ba tayo? Okay. Bakit ko po ine-emphasize itong na to? Kasi, tandaan po natin, number 3, calling, purpose. The number 3 lesson that we need to learn is they have the same opportunity. Why same opportunity? They were all called together by their master. That's the first thing na magandang makita natin. Tinawag silang pare-parehas. Second thing is, they are given, they are being entrusted na pera according to their abilities. So parang tayo, binigyan tayo ng pare-parehas na buhay. Kaya nga lang, iba-iba ang katayuan natin sa buhay. Merong well-off sa atin, meron namang okay lang, meron namang hindi alam saan kukunin yung kakainin mamaya o bukas. Hello? Di tayo pare-parehas. Pero, makita natin, we are given the same opportunity. Maliwanag po ba yun? Napapahaba yata ako. Tingnan natin verse 24. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a herdsman, harvesting crops you didn't plant, and gathering crops you didn't cultivate. So yung pangatlong servant, kasi malupit ka eh. Yun na lang, one word na yung gagamitin ko. Malupit ka kasi, kaya tinago ko na lang yung pera mo. Verse 25, ito po yung talagang reason niya. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. Most of the time, kaya hindi natin ma-fulfill, bagamat God called us, bagamat God trusted us, bagamat God's calling has a clear purpose for us, hindi natin magawa yon because we have afraid. We are full of fear. Hello? Kaya noon po, tanong sa akin, pag ako ba'y nag-attend sa inyo, may pera ba dyan? Hello? Pagkakapera ba ako dyan? Alam niyo po, nung panahon ko na nag-house to house ako, ganyan lagi tinatanong sa akin, Pastor, pag nag-attend ba ako dyan, yayaman ako. Hello? Pagka sinabi natin, yes. Pero, alam niyo, people will not just believe you. Yun nga ang born again na, yun nga mananampalataya na nasa loob eh. Natatakot pa eh. Hello? Hello? Halimbawa, kung meron tayong gawain, church-wide na gawain,
Meron tayong Plan 40. Ano yung Plan 40? Yung winning strategy. Gusto nating dumami, gusto nating lumago, o meron tayo ngayong gawain. Ano yun? Winning strategy, Plan 40. Ano ibig sabihin ng Plan 40? E di syempre, bawat isa sa atin, gagamitin natin yung abilidad natin to share the good news and invite them sa church. Ay, ayoko, hindi ako marunong salita. Paano ba yan? Hindi ko kayang gawin yan. Nakakahiya. Baka anong sabihin nila sa akin. Hello? Fear wants to dominate us. Sinong sishiran ko? Ganyan mga pangkaraniwan tanong, di ba? Sila na lang, hindi ko gift yan. Gift ko mag-pray lang. Pero wala namang pagka-prayer meeting dito. Hello? Hello? Hey, hindi ko maiwan yung negosyo ko kasi malakas yung negosyo ko pagka ganitong araw eh. Hindi ako talaga po pwede. Hello? Why? Because her life is dominated by fear. Kahit mahaba ako ng konti, Alam niyo po sa Israel, may teaching ang Lord na pinagawa sa kanila that every 7th year, okay? Every 7th year, sabihin natin 7th year. Alam niyo ba na hindi sila pinagtatanim ng Lord? At lahat ng tutubo na pwedeng makain at that time, hindi niya ipinaani sa kanila. Ang tawag po doon ay rest ng lupa. Mga nano na kanyan. Anong pamangando? On that 7th year. Hello? O mga nano kanyan po, tayo ako nilub. Kingobra ako. Hindi ko pinuksan yung aking business. Mga nano kanyan. Paano na yan? Hello? Hello? So alam niyo ba ginagawa ng Panginoon? On the 6th year, ang ani po nila ay aabot hanggang 8 years, dahil may laktaw, di ba? May pahinga. On the 8th year na kanilang pag-ani, pagtatanim at pag-ani, umaabot at nag-aabot ang kanilang kakainin. It is a practice from then up to now. Kaya pansinin po ninyo, ang liit ng Israel, pero exporter sila, most especially in Europe, almost of everything, kahit tubig. Alam nyo ba na ang tubig nila galing sa dagat? They just filter it, and it becomes a drinking water. At ang nakakatuwa po dito, they exported it. Hello? So God's wisdom is upon them. Amen? Hello? Why? Because they are not afraid to follow the Lord and for His purpose in their lives as a nation. Nation yan, ha? Bansa yan, hindi yan individual. Hello? Are you still following me? Okay. And then, next slide. Nasayang na pagkakataon. Ito po yung nangyari. Verse 26. Okay. But the master replied, "You wicked and lazy servant, if you knew I harvested crop, I didn't plant, and gather crops, I didn't cultivate." Anong tawag ng Lord sa kanya? Wicked and lazy servant. So kung titingnan po natin sa panahon natin ngayon, born again niya rin. Why? Because he was called. He was given the same opportunity with a purpose to
tulad ng kanyang mga kasama. Pero pagdating po dito, ano nangyari? Anong tawag sa kanya ng Panginoon? So that's the second problem. Hindi lang fear, but the reality is, he is wicked and lazy. Magdahilan niya mo. Hello? Pero, ang totoo niyan, mas masanting itang Korean novela. Atin ko kasing subaybayan eh. Hello? Hello? Sometimes we put something more important than fulfilling the purpose of God sa ating buhay. But sabi nga po, nasayang na pagkakataon. Tuloy natin sa 31. Okay, sabi po dito, but when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit upon His glorious throne. Okay? So makita po natin dito, yung given opportunity, tingnan natin ano. Okay? Verse 32 and 33. Pagdating ng Panginoon, sabi niya, He will sit on His throne. Verse 32. All the nations will be gathered. There will be gathering of all nations. Ibig sabihin, all people of every nation and tongue. Igagather niya yan. In His presence. Ibig sabihin, sa harap niya mismo. And He will separate the people. Ayan, so kaya all nations are people. As a shepherd separates the sheep from the goats, He will place the sheep at His right hand and the goats at His left. Amen? So it will come, it will happen. O sasabihin ng iba, malambat pa yan? Malambat pa yan? Malambat pa maaari. Pero, yung buhay mo kaya, malambat pa rin. Mga pampangan ko rito, balid-balid na ako. Nakukuha po ba natin? Okay. So makita po natin dito, what God is encouraging us is so that we will not waste, okay, yung opportunity na pinagkaloob sa atin. Okay? Ito po, tingnan natin po ano yung mga dapat natin gawin. Or tingnan po muna natin, what will be the reward of those who involve, those who fulfill their purpose. Verse 39. When did we ever see you sick? Actually, nilaktawan ko na po yung mga ibang verses, ano? Or in prison and visit you. So those who are at the right hand of the presence of God, nagtanong sila, kailan ba namin nakitang, sabi dito, nagkasakit ka at nasa prison ka? Verse 40. And the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Hello. I'll go back dun sa ating pong winning strategy and plan 40. Pag sinabi natin winning strategy, we will win people to the Lord. Hello? At ito po yung sabi ng Panginoon, His reward ay bibigay niya. Bakit? Sabi nga, pag ginawa natin yan, sabihin na natin, I would like to use the word, kahit kanino. Okay, ginawa natin yan sa Panginoon. Bakit? It is God's will for people to know Him. Sabi nga ng Luke 19:10, dumating siya dito to seek and save the lost. Amen? That's the purpose of Jesus. Bakit siya pinanganak? Bakit siya napako sa krus? Because to seek and save the lost. Tingnan po ninyo tayo mag-i-invite, mag-share. Si Jesus, ano binigay niya? Buhay niya.
Hello? Hello? Dito hindi pa nire-require. Oh, mamatay ka para sa kanya. Nino kayang papayag? O Winnie, mamatay ka para kay Tita Angie mo. Ililigtas ko siya. Ano? Wala ni isang papayag sa atin. That's why God sent His only begotten Son. Siya lang ang tanging willing na mamatay para sa ating lahat. At pagka pinag-aralan po ang Biblia, hindi lang basta siya namatay eh. Hindi lang siya basta pinako sa krus. Yung hirap na dinanas niya, napakahirap. Hindi ko kayang i-pronounce eh. Hindi exaggerated, may mas matindi pang salita doon eh. Grabe naman yun. Extravagant. Namatay ka, extravagant. Ayun, excruciating. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng excruciating? Alam nyo po, sa panahon ni Jesus, pag pinako sa krus, ang isang tao hindi agad namamatay pagkapako. Kaya po, practice nila doon, binabalian ng buto para mamatay. At umaabot po yan ng ilang days. At habang siya nakapako doon, the muscle, alam nyo yung tinatawag na muscle spasm? Yung nakabiting ka, nakaalanganin ka, o nakatayo ka, nakapako ka, nakabitin. Eh siyempre nakapako ka, bumibigat yung katawan mo. So yung lahat ng muscle mo, nagkakaroon ng spasm. Ang sakit nun. Masakit yun. Naranasan ko ba yun? Yes. Alam nyo po, pagkatapos ko mo-opera, nagising ako sa ICU. Eh meron akong muscle spasm sa right side ng aking likod. Talagang nakipagtalo ko doon sa nurse. Sinumbong ako doon sa head nurse. Sabi ko, sige, papirmahin ninyo ako. Kahit mamatay ako pag ako'y lumabas, wala kayong sagutin. Ayaw naman yung himasin yung likod ko, ang sakit. Talaga pong sobrang sakit na talagang ang hirap. Sabi ko, kaya ini-imagine ko, how much more si Jesus? The pain from His wounds, from His muscles, and everything. Tapos, pinapanood siya ng tao, tapos tinutuya pa. Okay ko, si Elias, bumaba ka dyan, niligtas mo ang iyong sarili. Kapwa niya nakapako yun, at iligtas mo rin kami. Hello? And on and on and on. Eh, tayo nga, napagsabihan lang ng simpleng, kayo mga born again, borboling kayo talaga, no? O baka hindi ka na mag-share eh. Kaya ka marine? Kasi hindi marunong kapampangan eh. Pasensya na. Parehas lang tayo, I'm trying hard. Paliwanag mo na lang sa kanya, Nilo. So dito po makikita po natin yung talagang halaga, okay? Na ating maunawaan po. Okay? Itong bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay? So dito ang tanong nila, when you did it to me. So ibig sabihin, haharap ka sa Panginoon, individual, tatanungin ka ng Diyos, individual. Yung iba mag-iisip, ang daming tao, tapos isa-isang kakausapin ni Lord. Bakit? Imposible ba sa Diyos yan? Hello? Alam nyo ba, isa-isang galaxy, there are many Milky Ways? Billions. Hello? Isa lang yon. Eh, how many galaxies meron dyan sa ibabaw? Hindi lang yan basta bituin, hindi lang basta planet yan. Hello? Eh, ang layo na nun. Eh, mas malayo pa yung tirahan ng Diyos. No one can pakakasilip sa telescope kung saan ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi imposible sa Diyos. Eh, sabi nga ni Peter, a day to the Lord is 1,000 years to us,
And 1,000 years to us is a day to the Lord. Hello? Posible ba yon? Kaya po dito makita niya, at kung sinabi ng Biblia, before the creation of the world, I knew you. Hello? Kaya pagharap mo sa Panginoon, tulad ng master na ito, pinaharap niya yung kanyang mga servant sa kanya. So they reported. So ang tanong tayo, may re-report ba sa kanya? Sir, yes sir! Andiyan si Justin eh. Kaya yes. Sir, yes sir. Anong re-report natin? Alam nyo tayo mga Pilipino, meron tayong ugali eh, no? Lalo na pagka nahuhuli ng pulis. O kaya nahuhuli ng LTO. Pasensya ka na sir. O kaya binangga ka. O pasensya ka na sir. Lalo na yung nakabangga sa'yo, tricycle o kaya jeep. Jeep na pampasaheros. Kakamutan ka lang ng ulo na nakangiti. Pasensya na ka po sir. O makanano ka niyan? Sir, 5 anak ko eh. Hindi ko tinatanong. Hello? Hello? Lahat na ng dahilan, sasabihin sa'yo. But alam niyo po, when we face God, wala po tayong pwedeng sabihin sa Kanya. Tulad nung pangatlong servant, ang ganyan, takot ako eh. Ito na po yung pera niyo. So, tingnan natin yung kasunod na sinabi ng master. Okay. Pero bago yun, tingnan, sabi po dito, verse 41. Then the king will turn to those on the left and say, away with you, you cursed ones. Anong tawag niya? Cursed one. We're not talking unbelievers here, ha? We're talking yung mga tinawag ng Panginoon. Hello? Yung binigyan ng pagkakataon. Sabi nung iba, bakit ba ako kasi na punta-punta pa dito? Bakit pa kasi na-born again ako? Makanyan pala? Doon. Putang mamaya, sabihin ko. Into the eternal fire. Wow! Cursed na into the eternal fire prepared for the devil and his demons. Alam niyo po yung impyerno para sa demonyo lang. Pero, if we are wicked and lazy servant, we are cursed. And we will be thrown together with the demons and the evils. Into where? Eternal fire. Hindi na lang ito hell. Eternal fire. Pag binasa po natin ng Revelation, I think in chapter 20, lake of fire. Verse 42, for I was hungry, and you didn't feed me. I was thirsty, and you didn't give me a drink. Alam niyo po, maraming born again kampante. Hello? O meron tayong winning strategy. Sama tayo. Bahala kayo dyan. Basta ako, mag-attend lang ako. Kaya na ako doon. Kain na lang. Ligtas naman na ako eh. Langit naman ang pupuntahan ko eh. Ang daming makanyan. Hello? Buti nga, medyo nag-improve na ng konti eh. Dati, now you see, now you don't. Naintindihan niyo ba yon? Now you see, now you don't. Mag-attend na nga lang eh, pa-consistent. Hello? Verse 42, wala po akong pinapatamaan ha. Ang lahat ay magkabukol. Verse 42, for I was hungry and you didn't feed me. So ibig sabihin, ang dami po diyang nangangailangan sa Panginoon. Pero ano tayo? Complacent. Panatag na panatag pa tayo. Hello? Verse 44, then they will reply, Lord,
When did we ever see you hungry and thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and not help you? And he will answer, I tell you the truth, when you refuse to help. Ano sabi po? Refuse to help. Nagwalang bahala kang tumulong. Hello? Papunta napin kayong impyerno. Lata pang pakialam. Hello? Pag tayo po'y tumingin sa unbeliever, tingnan po natin at the back, atin niyang fire. Masisilab yun. Hello? Naintindihan pa ba niyo ako? O sobrang haba ako? Hindi ako pwedeng pututan yun eh. Hello? O ating api? Hello? So anong gagawin natin pag nasusunog yung isang tao? Bahala ka dyan, balitsong ko. Kung pwede ka lang kainin, kakainin kita eh. Pagka Hello? Ang tawag po doon, nagiging kampante tayo masyado. Hello? Nagiging complacent tayo. Tapos, makanininapin yung number mo. Lata pang gagawan para mag-grow tayo. Hello? Sabi ko po kanina, para mag-grow tayo, we must join together our what? Abilities. Hello? Alam niyo po, kaya ang isang local church ay lumalago kasi they participate. Wait, ano? Pero bago ko po tuloy ko na muna. 46. And they will go away into eternal punishment. But the righteous will go into eternal life. So that's the difference. Hello? Hello? So makita po natin, hello? We will be in danger if we refuse to help others to know the Lord. Hello? Kasi that's the purpose of God, why He called you. Eh sana peburan na nga mo ng Lord. Bahala ka kang BM Ken. Hello? Hello? Okay. Kariyan ko na natin. Okay, in my conclusion, this is what we need to do to respond. Actually, this August up to December, we will have this Plan 40. We will have training, at ito po ay mga 2 months lang. Sabihin na natin 2.5 months. That we will really encourage us to involve some of our time. Tandaan po natin, some of your times lang, not all your time. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, bahagi lang daw pala ng oras mo. Hindi buo. Okay. So always remember, Jesus gave His life for you and for me. So hindi mo pa ibibigay ang buhay mo. Okay. So anong hakbang ang gagawin natin para magawa natin ito? Huwag masayang yung pagkatawag ng Diyos. Ma-fulfill natin yung ating purpose. Okay? At yung minsang pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon ay talagang magbunga. Okay? In my last slide, ang sabi dyan, there are 3 things. Number 1 is, be involved. Sumali ka. Sumali ka. Sali ko dyan, ha? Hindi ko lalakwan. Number 2, be responsible. So makita natin that 2 servants become responsible. They use their abilities. Number 3, be committed. Because along the way, there will be struggles. Amen? But the key is commitment. So I would like to leave you this statement. Why these 3? Because it is not about how you started. Yung
Yung iba kasi sabi niya, noon ganito ako, ang patotoo ko ganito, noon. Eh, how about now? Wala din naman. Okay, but it is about how you finish. Willing ka bang tapusin ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Remember this, we will face the Lord one by one. Hello? Pwede mo sabihan, pakikumusta mo na lang ako kay Lord. Hello? Kasama naman niyo ako dyan sa Espiritu, nandito naman ako eh. Okay? So kaya po, be involved, be responsible, and be committed. Let's all stand.